So nung mga nakaraang araw mga ate at kuya na nataranta ang buong Pilipinas, lalo na yung political community, di ba? Nung si VP Sara ay nagsabi na 3 Duterte ang nagbabalak tumakbo sa 2025 or next year bilang senador. Sino-sino ang mga yan? Siyempre si dating Pangulong Duterte, si Kong Pulong, at saka si Mayor Baste. Alam naman natin na kahit walang partido ang mga yan na kilala, posibleng manalo. Di ba? Kahit nga hindi mangampanya yan at maghayahay, siguradong mananalo ang tatlong yan. Kasi ang Duterte ay hindi apelyido lang na gano'n, na mga politiko lang. Sila ay, sabi nga, brand of service daw yung mga yan. Kilala ang mga Duterte hindi lang sa angka ng politika, kundi sa kanilang paninilbihan. No? Yung integridad, alam natin na mahal nila ang kanilang constituents, ang ating bayan, malinis na nagtatrabaho, di ba? Kahit kung ano-ano ng paninira ang ginagawa. So gusto ng mga tao, ang mga Duterte, kahit na ang sinasabi ni PRRD ay laos na ako, matanda na ako, ayoko na, di ba nagsasalungat yung sinabi ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo at sa kay Pangulong Duterte sabi parang nilalaro lang kayo ni Inday. Alin bang talaga? Kasi kung si PRRD ang tatanungin, ayaw niya, matanda na siya, laos na daw siya, PRRD naman. Alam mo, napaka-humble mo, PRRD. Buti pa yung ganun parang palay nga po, di ba? Ang palay na may laman na kayuko kasi mabigat ang ulo. Pero yung kapag ka may script na pusa, ang galing-galing mag-speech kapag ka may script. 'Di ba? Tagang tingalang-tingalang ganon. 'Di ba? Baritono ang boses, feeling ang galing-galing. Ipa naman pala, palay na matayog ang tayong-tayo na palay, ipa yun, walang laman. Gets nyo yung analogy? Yung nakayukong palay, yun yung hitik sa kaalaman, no? At hitik sa bunga. So, yeah, PRRD, hindi ka palaos. Gusto ko ng taong bayan, namimiss ka namin. And kung si Enrile nga na 100 years old na, ay nasa kamangyang at ewan ko kung anong ina-advise niyan kay Hello Kitty. Kay President Marcos Jr. rather, sino ba yung Hello Kitty? Nako-confuse accounts. Kung ano-ano pinag-a-advise niyan kay President Marcos Jr. parang wala namang nangyayari. May political advisor pala yan eh. O, tsaka yung si Taning, di ba? Gustong-gusto nun maging political advisor ni President Marcos Jr. Ano na nangyayari? Kung siya'y pinapaaral sa UK na mag-asawang yan, bakit parang wala naman siyang ibinabalik in return para maging maayos yung paninilbihan ng kanyang benefactor, di ba? Is that right? Benefactor ba tawag doon? Whatever. So, pero syempre, nagpanic po ang marami. Tayong mga supporters at saka ang taong bayan, masaya. Gusto. Grabe na yung paninira kay PRRD. Panahon na nangangampanya pa lang siya ng 2016 hanggang sa maupo, di ba? Yung freedom of the press ng mga panahong yon ay na-exercise. Freedom of expression, malaya tayo. Ang mga pinklawan, malayang nagwawala, magbumatikos, nagwawalang hiya ng fake news pa nga. Sari-sari na ang mga pinagsasabi kay Pangulong Duterte. Malaya ang lahat nun. Pero despite na ang daming mga mudslinging kay PRRD, gusto pa rin ng tao. Hindi naniniwala ang taong bayan na masamang tao ang dating Pangulo, di ba? So nagpanic daw ang palasyo and syempre nakakataranta nga naman yun kung 3 Duterte ang tatakbo. Alam nila sa sarili nila pwedeng manalo yung 3 yon at pwede rin nilang madala kung meron man silang isasama pa sa lineup, say kukumpletuhin nila yung 12. O inisa-isa na natin sino yung pwedeng nating isama sa 3 Duterte. Kasi kailangan mabuo yung 12 Senates para kung sino man ang endorso ni President Marcos Jr., shoot lahat sa inidoro. Just like what we did sa 8 Diretso noong 2019, di ba? So sige, PRRD. Gawa tayo listahan. PRRD, Kong Pulong, Baste, Spokes Harry Roque, isama natin. Si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong, Attorney Trixie, sino pa? 7 na. Dagdage. Kung makakalabas kumbaga makakagalaw si Pastor Apollo Quiboloy, why not? Gusto niyo pang isali si Ka Eric, 'di ba? Yung dating makakaliwa pero ngayon host na ng SMNI. Sino pa yung may sasuggest niyo? Siyam na. Kailangan pa natin ng 3.
Sino pa? Agent Morales, sabi ni Serious Amateur, pwede. Basta gawin, what? I don't think magiging strength niya yan. Ate Yingli. Yung ano niya, yung minamanage niyang babae, pwede, no? But I don't trust them anymore. In a way, I don't trust them wholly. Basta ganon, kumpletuhin natin yan para kung sino man yung i-assign ni, or isama sa ticket ng PDP Laban at ng PFP ni President Marcos Jr., PDP Laban ni ano yun, di ba? Ano yun si PDP Laban? Lakas CMD ni Martin Romualdez at saka yung PDP Laban sina PRRD yan. So, Dr. Lorraine Badoy, 10 na. Bongo X po, sorry. Miss Au. General Bantag, pwede. Kailangan niya lumabas. Kailangan niya magsalita. Kailangan makita siya sa mga akbang ng maisog. Correct, Dr. Ayan. Ngayon, dahil nga po may 3 Duterte, binabanggit nyo na, kailangan daw tapatan ang pamilyang yan kasi dynasty. Hulaan nyo kung sinong itatapat na i-comment na po. Plus 5 points na nag-comment. Hulaan nyo kung sino ang idadagdag. I mean, kung sinong ipantatapat. Which is actually a brilliant idea. Pero it's hilarious, okay? It's ridiculous. Ang ipantatapat sa Duterte ay sa 3 Duterte ay si Dingdong Dantes, si Angel Locsin, at saka si Vice Ganda. Kaya pala si Vice Ganda medyo may controversy itong kinasasangkutan nitong mga dito lang, ngayon lang, na kinukumpara niya ano ba yun, yung mga LGBT yata sa West Philippine Sea. Ano, gano'n. May gano'n siyang statement. Si Vice Ganda medyo nagiging political na. Well, political naman na kasi nga supporter. Yung commonality ditong tatlo ay sila yung lahat ay nangampanya for Madam BFF Lenny ko. So, pink lawan itong lahat. Si Dingdong Dantes at si Maria nung kinasal, ang ninong sa kasal ay si Noynoy. I think si Chris Aquino nandun din. Angel Locsin is of course Dilawan and may mga allegations pa nga na, siya may sabi, miyembro siya ng Gabriela. So, medyo yung ate niya, kung hindi man siya, ay associated sa mga makakaliwa. Diba? Nagalit na to si Angel Locsin eh, diba? Nung na-issue na parang nare-red tag ko siya just like Liza Soberano. Vice Ganda is of course one of the biggest star na sumuporta sa campaign ni BFF Lenny ko. BFF ko talaga si Madam. So, puro pink tong mga to. And aside from their commonality being celebrities, well, parehong channels, sila yung mga sikat na artista. Ngayon, sino sa mga artista ngayong senador ang sa tingin nyo ay may impact sa buhay natin? Okay, sino bang maaalala nating artista? Lito Lapid. Ramdam nyo si Lito Lapid. Matagal ng senador yan. Nakailang terms na nga yata. Sige nga, comment nyo. May naramdaman kayong impact ng service ni Lito Lapid sa Pilipinas? Tumatatak ba siya? What about Bong Revilla? Ako pag tinanong mo ako about Bong Revilla, ang unang pumapasok sa isip ko yung nagbudots lang siya tapos nanalo na siyang senador. 2019, nagbudots yon. Napin ko nga yung budots ni Bong Revilla. May budots yun na sayaw eh. Teka lang, bagal kasi ng internet. What about Robin Padilla? Meron na bang impact si Robin Padilla sa oh my God. Dali lang, may commercial. Si Robin Padilla ba na i-push niya yung kanyang federalism advocacy? Na i-push ba niya yon? Hindi, bigo siya, di ba? Hindi siya nakagather ng supporter. At hindi na ituloy. Revilla po, number 16 sa balota. Nagbudots lang na. Nagbudots lang talaga si Robin, si
Bong Revilla. Po, number 16 sa balota. And then nanalo na. Right? Robin Padilla, anong naaalala ko sa kanya? Yung pagpapaturok ng kanyang asawa ng gluta, si Mariel. 'Di ba sa Senate, sa kanya nakakita, niyabang pa ni Mariel na nagpapaturok siya ng gluta sa opisina ni Robin sa Senate. Also, yung putotoy ni Robin na nag-hi hello nung nagla-live selling sila ni Mariel. Napanood niyo ba yon? Pagyuko ni Robin ng ganun eh. Kasi parang nakadamit siyang pang Muslim. And then, t-shirt lang yung nasa loob, aside from parang roba. Ay, yung roba may wakwak din eh. Pag ganun niya, nasa ito, putotoy niya, wala akong maalalang impact ni Robin Padilla or nagawa ni Robin Padilla para sa Pilipinas na nagmamatter. 2 years na rin naman na siya. Lahat ng nanalo noong 2022, 2 years na. Anong nangyari? Meron ba? Meron ba silang na-submit na law na tumatatak sa isip natin? Sino pang mga mga ate at kuya, sino pang mga artista na naging senador ang kahit papano ay naramdaman natin yung nagawa nila for the Philippines. Wala akong iboboto na artista kahit ikampanya pa ni Tatay si Ipe, mukhang mapapasali nga po sa lineup si Philip Salvador. Pero dahil nga po sa ilang artista na ang nasa, Manny Pacquiao is considered to be not just an athlete, naging artista din si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, siya yung pinakamaraming absent sa Senado. Jinggoy is also an artista. Correct, delete. Oh, Jinggoy, 'di ba? Action star, feeling erap din 'yan. Oh, ang galing pang kumanta niya nung kampanyahan. Alam niyo si Jinggoy nung kasama ako sa caravan ni at saka sa mga meeting de avance ng Uniteam. Si Jinggoy ay part ng Uniteam ni VP Sara at saka ni President Marcos Jr. Si Jinggoy pag nagsi-speech mga ate at kuya makakatulog ka. Nakakaantok. Alam nyo, hindi ko nga sukat akalain na mananalo yan eh. Sa lahat ng tumakbo under the unit team, sabi ko't laglag to. Si Spokes Harry Roque, hindi ko inaasahang malalaglag. Si Marcoleta, kung hindi nag-back out, alam ko, pwedeng manalo. Pero kasi magaling sila mag-speech sa mga meeting de avance. Tsaka matindi yung crowd, yung reception ng crowd, malakas. Si Jinggoy ang wang appeal, nakakaantok. Dinaan na lang sa kanta. Kumanta, yung natutuwa na yung mga tao. Artista rin naman si Jinggoy. Tapos ganun pa yung performance doon sa PIDEA Leaks. So would you trust these three, Ding Dong Dantes, Angel Locsin, and Vice Ganda to become di ba? Good, if not great legislators one day. Hopefully next year, wag naman sana Vice Ganda, really? Alam nyo, kahit na ako ay LGBT at hinahangaan ko naman yan noon, kung hindi pa nga dinidisiplina ni Charo si Vice pakawala to no? Kapag hindi, kasi ang mga noontime shows, binabantayan ng MTRCB. One time si Vice Ganda ay nag-live sa Facebook niya. Puro kabalahuraan ang lumalabas kasi walang censorship. Nag-live yan nung panahon ng pandemic kasi wala nga mapagkaabalahan at walang shows noon tapos naalisan pa sila ng prangkisa, di ba? Or na-deny yung prangkisa nila. Itong Vice, kasama yung mga tropa niyang mga akla, nag-live panahon ng pandemic. Puro kabastusan ang lumalabas sa bunganga. Sa amin kasi mga bading, ordinary lang yun, yung mga titi, poki, mabaho ang titi, gano'n, iniipit at pinapaking tape, gano'n, pinawisan, yun ang mga topic niya. Pabantot na, may pinawisan na, titi, poki, ang lumalabas sa bibig. Kasi hindi nga nasi-censor kasi FB Live. Pero syempre, kapag sa TV, kahit pa paano disiplinado si Vice kasi pinapaakyat pa yan sa opisina nung nila Charo. 'Di ba? Sa anong tawag nila diyan? Sa management, pinapatawag 'yan, pinapaakyat sa mataas na part ng sa opisina, siguro sa penthouse or somewhere diyan sa ELJ building or sa ABS-CBN na 'yan. Pinapaakyat doon, "Oy, teka muna, meron ka na namang pakawala ka na naman kanina." Angel Locsin, matagal na rin po ito, even nung pandemic,
2022, ine-expect ng marami na tatakbo ito. Kaya lang hindi ko alam kung ano ang pumigil kay Angel Locsin para tumakbo dahil nga lalo na nung pandemic, bida-bida tong si Angel may mga pa-community pantry. Di ba naalala yung may namatay? Pinapila ni Angel somewhere there in QC yung mga tao para bigyan ng mga relief goods yata or something. Dahil nga ang mga tao nun walang hanap buhay, naka-lockdown. So ang ginagawa ng mga bida-bida, lalo Pinklawan, may mga pa-community pantry sila. Nung si Angel Locsin nag-organize ng ganyan, nagbigay ng mga groceries, may namatay sa pila, matanda, na heat stroke. Kung hindi yun nangyari, baka si Angel Locsin tumuloy ng takbo to eh. And maybe yung katabaan niya, bumilog kasi si Angel Locsin, baka na-conscious siyang bigla. Pero I think yung pinakamalaking dagok nun kay Angel, lalo na nung panahon ng pandemic, yung may namatay nung nagpapila siya ng bibigyan ng relief goods. Imbis na makakain yung matanda, namatay pa sa sobrang init, ang haba ng pila. Tandaan nyo yon? Ding Dong Dantes, ano naman ang... Okay, yun na, inaanak ni Noy Noy sa kasal. Pero anong alam niyan sa public service? Well, sila yung mga sikat. May recall sa tao. Madaling pag nakita ang pangalan sa balota, uy, artista. Uy, familiar na pangalan. Thank you, Baines Lori. Madaling masuportahan, tsaka pag nag-ikot sa Pilipinas, pag nangampanya, di ba, tuwan-tuwa mga tao, uy, artista, nakalimutan na ang tatakbuhan ay posisyon sa gobyerno, sa sweldo ng malaki, pero ano ang gagawin? Ngayon nga, mga artista walang silbi. Right? Takot kay butod. Kahit hindi artista, takot kay butod. Kahit yung kapatid, sino ba si butod? Nalito akes. Kahit yung kapatid, yung ate ng pusa, takot magsalita. Kung magsalita man, patawa-tawa. Ang binabanggit na yung mga missiles ng ngiti-ngiti pa, nakakatakot. Hindi dapat baliwala. Natatakot na nga ako eh. Magaling mang downplay ang ate nung pusa na senadora. Wala tayong nakikitang senadora ngayon na ang impact ay katulad ng kay Madam Miriam, kay late Miriam Defensor Santiago. Meron? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.